Hi, Ka-Coffee. Magandang araw po sa inyo. Ka-Coffee Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga ka-coffee natin abroad na nakikinig po ngayon, magandang araw po. Muli po tayo, naimbitahan na naman tayo dito sa House of Representatives para po sa impeachment hearing para po kay Sara Duterte. Ito po ay pangatlo na ito, no? At isa na lang po sa April 29 at matatapos na ito. Alam mo, bumulaga Ka-Coffee sa media, sa publiko, at even yung mga mambabatas, na-surprise po sila sa revelasyon ng Statement of Assets, Net Worth and Liabilities ni Sara o itong kanyang SALN. At naku po, ang tindi Ka-Coffee, yan makikita nyo sa screen. Notes ko po mismo yan, ako mismo yung nag-notes dyan. Simula 2007, official siya, no? Lahat po ng mga kawani, official ng gobyerno, kinakailangan pong magsumite ng kanilang SALN. Diyan makikita natin yung kanilang assets, yung kanilang pagkakautang, at yung kanilang yaman in total, no? Yung net worth na sinasabi natin, no? So noong 2007, ito po yung datos na mula sa Ombudsman, 7.2 million pesos lang po ha. 7.2 million pesos lang yung kanyang yaman, yung total net worth niya. At ang cash dyan pumapalo po ng 2 million pesos. So kung titingnan ninyo yung datos, no, simula 2007 hanggang 2018, dinideklara ni Sara Duterte yung cash on hand. Ibig sabihin yung liquid assets na sinasabi, no? Yung kung meron ka sa vault mo, ilang milyon yan at ilan yung deposit sa bangko, kinakailangan mong ideklara yan. Kung meron ka bang 2 million, meron ka bang 1 million, etc. So kung titingnan mo yung datos, no? Simula 2007 hanggang 2018, dinideklara niya yung cash on hand. At yung amount, hindi ganoon kalaki yung diferensya mula sa 2 million, may 2 million, may 2.8 million, may 3.6, may 3.9, may 4.3, 3.7, 6.3, 3.7. So hindi po lumalayo sa ganyang figure. Pero yung net worth niya, pataas na pataas. Okay lang yan, expected natin yan. Pero yung biglang pag-angat, yan ang hindi natin maipaliwanag, di ba? Bakit biglang umangat? Dito nga kinakailangan si Sara Duterte dyan kasi opportunity niya yan, pagkakataon niya yan para ipaliwanag bakit umangat yung kanyang net worth. Ano ba yan? Nagbenta ba siya ng assets? O nagnegosyo ba siya? Gumanda ba yung kita ng negosyo? Nag-expand yung negosyo ng asawa niya? Yan yung kinakailangan ng publiko. Dapat marinig po yan ng publiko. Kasi 2007, tinan mo yung datos na to ha, simula 2007 hanggang 2008, more than doubled yung kanyang assets mula sa 7.2, pumalo po yan ng 18.4. Noong 2009, ano lang, same lang, no? 18.2. Noong 2010, biglang umangat yan. Biruin mo, 1 year lang, ha? Bumaba yan ng 2 million, no? Noong 2011, bumaba din po yan. 2012, bigla na umangat. 2011, 14.2 million lang. Pagdating ng 2012, pumalo naman po yan ng 22.1 million. At ito ha, grabe ang angat nito ha. 2016. Tatay niya po ang presidente dito. 2016, umakyat po ng 34.8 million pesos. From 22 million, naging 34.8 million. Tatay niya presidente. At umakyat pa yan. Noong 2017, umangat pa po yan at pumalo ng 44.8. At ng 2018, lalo pa po umangat yan. Naging 49.6 million na po yan. At noong 2019, umangat pa po lalo yan. Sumampa po yan ng 55.6 million at noong 2022, umakyat pa po. Bagamat maliit lang po yung pag-agat na yan, 2020, naging 56.5 po yan. At 2021, ayan, campaign period na yan ha. Yan yung time na marami ng campaign donors, marami na nagbibigay ng mga donasyon at base sa mga aligasyon, pinopondohan po yan ng mga POGO operators kung bakit umaangat po yung kanyang assets. Noong 2021, 65.3 million pesos. At nung eleksyon na mismo, ito ha, magtataka ka. Kapag eleksyon, di ba gumagastos ka? Ideal yan kasi nagkakampanya ka, national position yung tinatakbuhan mo. Vice President ka, ang tendency niyan, gagastos ka talaga. Pero dahil marami campaign donors, mga Chinese, mga POGO operators, mga drug lords, umangat pa po yung kanyang assets noong 2022. From 65, naging 71. Imbis na dapat mababawasan ka dahil gumastos ka sa election, dumami pa. So I think dahil yan sa mga donations ng kampanya, at marami din naman nag-allege, marami nagbibinta, actually marami nagsasabi na marami pong mga POGO operators ang nagbigay po ng salapi dito kay Sara Duterte, itong Pharmally. Ayan, napakarami niya. Even si Trillanes, ang sinasabi niya, 2 point something billion pesos ang pumasok sa bank accounts ni Digong at ni Sara Duterte. At noong 2023, umakyat pa lalo.
From 71, naging 77 million. At 2024, umakyat pa lalo. Naging 88.5 million pesos. At dito na po pumasok yung mga issue ng confidential funds, mga winaldas na confidential funds, lalo pa pong yumaman itong si Sara Duterte kasama po ng kanyang asawa na si Attorney Manasseh Carpio. Napakarami palang negosyo. Sa salin, nakadeklara dyan. Yan lang yung nakadeklara. Marami ng negosyo yung nakadeklara. Marami pa pong hindi nakadeklara. So, ano to? Bakit hindi mo dinideklara? At ito ang nakapanlulo mo, no? Yung nakita nyo sa post ko na yan. Simula 2019, presidente yung tatay niya. Presidente yung tatay niya, official siya dyan sa Davao. Hindi niya dinideklara yung cash on hands niya or bank deposits niya. Ibig sabihin, dinideklara niya, halimbawa, jewelries niya, yung properties, magkano yung values niyan. Pero kung meron ba siyang cash, ni sentabo, ni sentimo, hindi niya dinideklara. Parang gusto niyang iparating sa tao, wala ako dito kahit 100 pesos, wala ako dito 1,000, 1 million. Wala siyang declaration. Kasi nga, that time, tatay niya ang presidente. Sino sisilip sa kanya? Tatay niya, presidente. Ikaw ba, kaya mo silipin yan? Abusado eh. Oh, hindi siya nagdeklara simula 2019. No declared cash on hand or bank deposits. Sabi po sa records ng kanyang SALN na inilabas po ng ombudsman. Hindi lang isang taon yan ha. 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Hindi siya nagdideklara ng cash on hands. Imposible. Malinaw po yan na violation sa tungkulin ng isang opisyal at isang kawani ng gobyerno. Kaya po tayo mag-SALN para protection yan, para na-identify natin bakit biglang yumayaman ng isang opisyal at ang isang kawani, ano yung dahilan. And eventually, sa mga future investigations, gaya na nga ng nangyayari ngayon, masasagot yung mga tanong. Maraming tanong ng publiko, paano nangyari yan? Wala siyang cash on hands, wala siyang bank deposits simula 2019 to 2024. Malinaw na may itinatago po itong si Sara Duterte kung bakit hindi niya nilalagay yung kanyang yaman, yung kanyang totoong yaman dyan sa kanyang SALN. Meron po siyang itinatago. Kasi simula lang po ng hearing ha. Sabi nga ni Kung Chua Joel Chua, di wow, di ba? Kasi simula lang po niyan, itong pagdinig na to, medyo mahaba-haba po itong araw na ito, at marami na pong revelasyon patungkol po dito sa SALN ni Sara Duterte. More to come, ka-coffee. Hindi pa nagsasalita si Trillanes. Kasi tinignan ko yung lineup, no, bandang huli pa magsasalita si Trillanes. Inauna muna po yung ibang mga resource persons natin, particularly yung galing po sa ombudsman. At inisa-isa po nila itong SALN ni Sara Duterte. Marami pa po ang mangyayari. Ikaw, tanong ko sa inyo, ka-coffee ha, naniniwala ka ba na walang cash on hand si Sara Duterte? Tanga ka na lang kung naniniwala ka kasi imposibleng wala siyang cash on hands kahit 1,000, 1 million. Imposible na nangyayari yan. Malinaw na malinaw, nagsisinungaling siya, may itinatago siya, at may billions of pesos. Ako ay agree. Naniniwala ko kay Trillanes na billions of pesos yung mga transactions na pumasok po sa bank accounts ni Digong at ni Sara Duterte. Mamaya, for sure, i-reveal ni Trillanes yan. I-komento po ang inyong opinion, ang inyong reaksyon dyan sa comment section. Medyo maingay po yung ating background dahil nasa hearing po tayo, no? Mga nais nyo po sabihin. Nasa Facebook nakikinig, make sure na naka-follow po kayo para updated kayo sa mga nangyayari, no? Nasa YouTube, subscribe na po kayo. TikTok, subscribe na rin po kayo. At mamaya, salamat PBBM Podcast. Mukhang hindi na natin matatapos itong hearing na to dahil kinakailangan nating mag-podcast mamaya, no? Para ma-update namin kayo. Guest po namin si dating Senate President Coco Pimentel at pag-usapan po natin itong impeachment ni Sara Duterte. Mamaya po yan sa Salamat PBBM Podcast. See you in the next video. Bye-bye.